At my change of command speech, I said, we're going to continue to create dilemmas for China. Reports say that Manila is planning to acquire 2 more batteries of the shore-based anti-ship BrahMos missile from India. Heto na, Pilipinas. Nais pa umanong magdagdag ng mga BrahMos supersonic missile. Paano nga ba ito makatutulong sa Pilipinas laban sa agresyon ng China? Ilang piraso na nga ba ng mga supersonic missile mayroon ng Pilipinas? At gaano kaepektibo ang Next Generation Air Dominance o NGAD ng Amerika na sinasabing lilikha ng dilema para sa China? Iyan ang ating alamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang i-like itong video. Ayon sa ulat ng Wayon ay nagpaplano na ang Pilipinas na dagdagan pa ang mga supersonic missile nito sa bansa, kung saan ayon sa ulat ay 2 batteries pa ng BrahMos ang nais ng Pilipinas na bilhin mula sa India, kung saan ang bawat batteries ng BrahMos ay sinasabing kinabibilangan ng 4 na launcher na mayroong 3 missiles ang bawat isa. Sa madaling salita, ang bawat batteries ng BrahMos ay kinabibilangan ng 4 na launcher at 12 missiles. At kung magdaragdag pa ng 2 batteries ang Pilipinas, ay mangangahulugang madaragdagan ng 8 launcher at 24 na supersonic missile ang bansa, kung saan sa kasalukuyan ayon sa ulat ay mayroon ng 3 batteries ang nasa mga pasilidad ng Pilipinas na nangangahulugang kinabibilangan ng 12 launcher at 36 na mga missiles. Kaya't kung makakakuha pa ng panibagong 2 batteries ang bansa, ay mangangahulugan na magkakaroon ng 20 launcher at 60 supersonic missile ang bansa. Kaya naman magsisilbi itong isang napakalakas na depensa laban sa agresyon ng China, lalo na kung sisiklab ang isang labanan sa West Philippine Sea na pilit inaangkin ng China. Ang BrahMos supersonic missile ay may kakayahang tumira ng target sa layong 290 hanggang 400 kilometers na mangangahulugang maaari nitong tirahin ang anumang target na nasa palibot ng West Philippine Sea mula sa mga baybayin ng Pilipinas. Bukod pa rito, ang BrahMos missile ay maaari ring kargahan ng mga nuclear warheads na sa madaling salita ay maaari itong i-convert bilang nuclear weapons. Ganito ka-advance ang BrahMos missile mula sa India na idinivelop ng Russia at ng India. At dahil sa bilis ng supersonic missile, ay halos imposible pa itong ma-intercept ng anumang radar system sa kasalukuyan. Kaya tiyak ay magwawala na naman ang China sa sandaling dumami pa ang mga supersonic missile sa bansa, lalo pa at nagmumula ito sa India na maituturing na isa sa mga mortal na kaaway ng China. Bukod pa rito, ang pinakamataas na uri ng missile systems ng US gaya ng Typhoon missile at Patriot missile ay nauna ng pinag-aralan ng magkasama ng US at Philippine Forces. Sa madaling salita, anumang oras, ang anumang missile system ng US ay maaaring gamitin sa Pilipinas sa panahon ng isang labanan. Kaya't malinaw na pagdating sa mga missile defense system, ang Pilipinas ay hindi mapag-iiwanan sa pagkakataon ng isang labanan o digmaan. Bukod pa rito, ang commander ng US Air Force ay nagpahayag na nakapokus umano sila sa paglikha ng dilema para sa China. At my change of command speech, I said, we're going to continue to create dilemmas for China. Kung saan ayon sa commander, ang Next Generation Air Dominance o NGAD ang magsisilbing dilema para sa China, at ipinaliwanag nito ang lahat patungkol dito na kung nais mong basahin ay makikita mo sa article na ito, kung saan ayon sa US Air Force Commander, ang NGAD ay isang sistema ng makabagong teknolohiya na hindi lamang naglalarawan sa isang makabagong NGAD jet fighters. Sa halip, ang NGAD ay kinabibilangan ng halos lahat ng klase ng puwersa na nagbibigay ng koneksyon sa bawat isa, at base sa paglalarawan, ito ay kinabibilangan ng iba't ibang uri ng sasakyang panghimpapawid, sasakyang pandagat, sasakyang panlupa, kabilang na ang mga satellites na nagkakaroon ng iisang layunin kung papaano isasagawa ang mga misyon. At sa mas madaling paglalarawan, ang bawat bahagi ng sistema ay maaaring hindi kinakailangan ng mga piloto o tauhan. Sa halip, ang mga ito ay otomatikong kikilos sa pinaka-epektibong paraan base sa kinahaharap na panganib ng bawat isa. Kaya't kung mapeperpekto ng US ang sistemang ito, ay tiyak na ang isang grupo ng sistemang ito ay may kakayahan ng lipulin ang lahat ng sandatahan ng komunistang partido. Gayunpaman, ang improvements ng US sa sistemang ito ay nananatiling lihim na tiyak ay gugulat na lang sa lahat
sa sandaling maganap ang isang digmaan, gaya ng kaganapan noong World War II na hindi nalaman ng mundo na may bomba atomika na pala ang mga Amerikano at nalaman na lang ng mundo ang patungkol dito nang ginamit na ito sa Japan ng mga Amerikano, kaya't hindi na nakapagtataka ang posibilidad na mas marami pang mas advanced na teknolohiya ang Amerika na bigla na lang lalabas sa panahon ng isang giyera at sa kasalukuyan ng mga makabagong sandata ng US na hindi na maituturing pang lihim sa buong mundo ay sapat na rin naman para pulbusin ang sandatahan ng komunistang partido. Kaya't ano't ano man ang kalabasan ng isang digmaan sa panahong ito ay malinaw na ang tagumpay ay nasa kamay pa rin ng mga Amerikano. Kaya't sa tinagal-tagal ng banta ng pagsusulong ng digmaan ng China sa iba't ibang bahagi ng mundo ay hindi pa rin nangyayari ito dahil malinaw sa kanilang kaalaman ang pinakaposibleng kalabasan ng digmaan kung makakalaban nila ang mga Amerikano. Kaya't ang estratehiya ng takutan o psychological warfare ay isang mabisang instrumento rin sa isang posibleng digmaan dahil bagamat itinuturing na pananakot lang ang pagpapakita ng kakayahan ay maaari pa rin itong mauwi sa isang ganap na digmaan. Gayunpaman para sa mga pinuno ng bawat bansa ay normal lang na isipin nila ang kalalabasan ng isang digmaan bago pa ito mangyari at bago sila makipaglaban. Kaya't sa kasalukuyan ng pagpapalakas ng bawat bansa sa mundo ay pawang nagtatansya pa lamang sa maaaring kalabasan ng gulo. Isang halimbawa ang China na patuloy na nagpaparami ng kanilang puwersa ay tiyak na patuloy pa ring nagtatansya kung gaano kalaki ang posibilidad na makababangga nila ang Amerika sa kanilang pagnanais na lusubin ng Taiwan at kahit pa ang Japan, South Korea at Pilipinas. At dahil sa posibilidad na makakabangga nila ang US sa isang labanan laban sa mga bansang ito, ay malinaw sa China na hindi sila mananalo. Kaya't ang ginagawa nila ay patuloy lamang nagdaragdag ng mga sandata at umaasa na sa pamamagitan nito ay titiklop sa kanila ang iba. Dahil nga normal sa bawat bansa ang pagtatansya kung mananalo ba sila sa China sa isang giyera. Kaya't sa Pilipinas ang ilan ay natatakot sa posibilidad na pag-atake ng China. Dahil nga obviously, kung puwersa ng Pilipinas at China, ang pag-uusapan ay dihadong-dihado talaga tayo laban sa kanila. Kaya't ang ilan ay pinalalayas ang US sa Pilipinas sa pag-aakalang ito ang dahilan ng China para salakayin ng Pilipinas. Subalit ang hindi alam ng iilan na ang presensya ng US ang pumipigil sa China na tuluyang lumikha ng isang giyera dahil malinaw para sa China ang kakayahan ng US laban sa kanila. At malinaw rin sa kaalaman ng China na ang US ay may pagnanais na mapasabak talaga sila sa isang giyera dahil kung mangyayari ito at matatalo ang komunistang partido ay maaaring muling makamit ng US ang pagiging sole superpower nito o nag-iisang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Gayunpaman bagamat mas pumapabor para sa US ang isang digmaan laban sa China ay hindi sila maaaring mag-umpisa dahil ang US ay palaging tinitiyak na hindi tatalikod ang United Nations para sa kanila nang sa ganun sa pagtatapos ng isang giyera ay buo pa rin ang suporta nito para sa kanila dahil malinaw na hindi sila ang unang nagpaputok laban sa China. Kaya't kung ating iisipin kung kailan tunay na makatatapat ang China laban sa US ay tiyak na aabutin pa ng maraming dekada at mangyayari lang iyan kung hindi sila mapapasabak sa isang aktwal na giyera pagkatapos ng maraming dekada.